Hallelujah. Thank you, Lord. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Thank you, Lord. Sarap ng presensya ng Panginoon. Amen? Amen. First of all, I would like to thank everyone na nag-effort muli to be with us here. I know it's every Wednesday, it's a challenge. Di ba? Pagod. Tapos madaming work. Yung iba, nagmamadali mag-out kasi it's like 6 o'clock out nila and then they have to travel. And then sina Tito rin, they have to travel many hours just to be here with us. And we appreciate it. Amen? Masaya ako na nakikita ko yung bawat isa striving. Amen? Doing what they can to serve the Lord. Amen? And to worship Him. Not only on Sundays, but every Wednesday din. Amen? Hallelujah. So, tonight, iniisip ko kung ano yung pwede kong i-share. And then, while I was browsing my notes, yung mga notes ko during the young people, kasi we are dealing with the book of Mark. Kaya kung mapapansin nyo po yung mga messages na nasi-share ko here are all from the book of Mark, most of them. And then most of them are the miracles na ginawa ni Jesus Christ during His time on earth. So, our topic for tonight, it's a bit related doon sa previous message na na-share ko, which is the risky faith. So, yung risky faith na yon, we dwell doon sa story ng bleeding woman and yung sa daughter ni Jairus. So tonight, mag-share ako ng another story. It's a popular story. Everyone knows it. Ito yung story when Jesus and His disciples was traveling along the Sea of Galilee. Ito yung moment na umalis sila from the shore, nag-travel sila papunta sa kabilang side, and they experienced storm. Ito po yan. Ito yung Jesus calming the storm. We can read that in Mark chapter 4. So, our title for tonight, and where is thy faith? It's a bit related dun sa preaching ni Pastor na will he find faith? Amen? So our topic for tonight, ulitin ko lang po, ayan. Where is your faith? You can find it in Mark chapter 4, verse 35 to 41. Let's go there muna, mga kapatid. On Mark chapter 4, verses 35 to 41. So verse 35, ESV bro. On that day, when evening had come, He said to them, "Let us go across to the other side." And leaving the crowd, they took Him with them in the boat just as He was. And other boats were with Him. And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. But He was in the stern, asleep on the cushion. And they woke Him and said to Him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" And He awoke and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. He said to them, "Why are you so afraid? Have you still no faith?" And they were filled with great fear and said to one another, "Who then is this that even the wind and the sea obey Him?" Let us stand, brothers and sisters. Pray muna po tayo. Hallelujah. Ama namin banal, muli kami nagpapasalamat, O God, sa pag-iingat mo. Lord, thank you for thy presence, O God, that we felt, O God. Lord, I know, Panginoon, na nandito ka na, Panginoon Diyos, kahit wala pa kami, Lord. Thank you, Lord, for always being there for us, Lord God, sa mga pagsubok, trials, O God. Thank you, Lord, for your anointing, O God. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon Diyos, sa aming mga pagkukulang pagkakasala, Lord. May you cleanse me, Lord, sa mga pagkukulang ko, Lord, sa mga pagkakasala na aking nagagawa, Lord God.
Lord, may you be with me, Lord, kung paano ka sumama kina David, kina Daniel, Lord. Please, Lord, samahan niyo po ako, Panginoon Diyos, as I share Thy word, O God. Lord, nawa, Panginoon Diyos, itong mga salita na aking sasabihin ay maging kalakasan, Panginoon, sa bawat isa. Nawa, Panginoon Diyos, walang uuwi sa kanilang walang bitbit, O God. Lord, nawa, Panginoon Diyos, lahat ng naririto at makikinig nito ay mabless, O God. And nawa, Panginoon Diyos, samahan niyo po kami hanggat sa mag-end yung aming service tonight, O God. Lord, we give you back all the glory, honor, and praises. In Jesus Christ's name, amen. Amen. Pwede na po kayo makaupo. Sorry po, inom ako ng inom kasi medyo inuubo po ako eh. Galing din po ako sa doctor yesterday. Kasi po, 2 days na po ako halos di makatulog. Like 2 a.m. minsan nagigising ako kasi yung dry cough po. Tapos inom ka ng inom and then kapag inom ka ng inom, ihi ka naman ng ihi. So, medyo disturb po yung tulog ko. Pero I thank the Lord. Simula kagabi, ayun, after I take yung binigay ng doctor na tablet, I felt a bit better. Nakatulog po ako ng maayos kagabi. And I give God the glory. And, ayun po, going back, ito pong situation na to is nangyari, okay? Tulad po na nasabi ko kanina, ang setting po nito is the Sea of Galilee. Amen. It happened it happened after na mag-preach si Jesus Christ. Alam niyo yung tumayo siya sa shore, doon nag-start yun eh. And then he preached about the parable of the sower. Yan. Yung parable of the mustard seed. So, buong araw, nagturo siya. And then, after niya nagturo, dun sa nabasa natin kanina, nung verse 35, punta na tayo sa kabila. Yun yung sinabi ni Jesus Christ. So, share ko lang, kasi na-curious ako, gano'n ba kalaking Sea of Galilee? And gano'n ba siya kalalim? Kasi takot na takot yung mga yung mga fishermen yung mga disciple. Knowing na fisherman sila, pero this scenario, takot na takot sila. So, I did a bit of research. Na-inspired din ako kay Brother Michael dun sa mga research niya. So, nalaman ko na yung Sea of Galilee is the lowest freshwater lake sa buong mundo. So, it sits 700 feet below sea level. Ganun siya kababa. Tayo, nandito tayo sa Porac, we're at 300 feet above sea level. Ganun po siya kababa. And 18 kilometers long po siya. And then 13 kilometers wide. Tapos yung lalim niya, 98 meters. Ganun po siya. And Sea of Galilee, ito rin po yung setting kung saan niya unang na-meet yung mga first disciples niya. Which is si Peter, okay, and his brother Andrew. Ayun lang po. Ano lang po yung mga nice to know. And then balik pa tayo sa verse 35. Bro, can you flash again? Verse 35. Mark 4. Ang sabi dito is, on that day, when evening had come. Kung makapasin niyo po dito, gabi. Amen? Evening. So, buong araw, nagtrabaho sila kasama ni Jesus Christ. And nag-travel sila nung gabi na. And he said to them, let us go across to the other side. Tandaan niyo po yung setting dito, gabi. So it adds up yung fear sa mga disipulo. Kasi kung nakikita nila yung dagat, iba kapag compared gabi na. Wala kang makita, tapos everything is shaking up. Tapos may bagyo. Amen? Wala kang makita. Kasi sigurado nasa dilim sila. May mga lampara siguro sila, pero sa sobrang lakas ng hangin, sa sobrang lakas ng ulan, possible na matay na rin yung mga yan. And there's total darkness sa moment na to. And Jesus commanding them na punta sila to the other side. And then on verse 36, basahin po natin ulit. And leaving the crowd, they took him with them. So iniwan po nila
yung lahat ng taong nandoon. Isipin niyo lang po gaano karaming tao yung mga yan. During his preaching, di ba kailangan po niyang tumayo dun sa boat para lang marinig nila. So ibig sabihin, madami po sila. And then, napanood ko rin po dun sa isang scene sa The Chosen na pinapasa yung mensahe ni Jesus Christ kasi sobrang dami ng tao. Yung isa, like mga 10 meters away siya, 15 meters away. Tapos yung isa, another 15 meters away na naman dun sa isa para lang marinig yung sinasabi ni Jesus Christ. So ganun karaming tao yung mga iniwan nila nung mga panahon na to. They could have chosen to stay. Amen? Kasi may crowd, may fellowship, masarap yung usapan. Ba't pa sila nag-travel ng gabi? Ba't hindi na lang sila nag-stay dun sa place na yon on that night? Diba? It's a question eh. Marami naman siguradong tutulong sa kanila. Kasi mababasa natin dito na yung iba sumama sa kanya. Amen? There were other boats na sumama sa kanya. Dito natin makikita na si Jesus Christ hindi siya satisfied dun sa okay na eh. Ito yung tinatawag nilang ministry in motion. Nabasa ko yun eh. It's a ministry in motion. Yung ministry in motion is, hindi dapat tayo nag-stay kung nasaan lang tayo. Hindi tayo dapat masatisfied doon. That's why si Pastor and other preachers, evangelists, talaga nagbibiyahe sila. Umaalis sila sa comfort zone nila. Kasi meron na silang sariling churches eh. Ba't pa sila magta-travel? Di ba? Napakasarap kaya dito yung, katulad ng sinasabi ni Pastor, napakasarap na nandito siya. Kasi pagdating niya dito, nandiyan si Judes, nandiyan yung team. Set up na lahat. Amen? Doon sa moment na to, si Jesus Christ, meron na siyang crowd. Darating siya doon bukas. If ever nag-stay siya, darating siya doon bukas, meron na naman another crowd. Amen? Di na niya kailangan mag-travel pa ng gabi. Amen? So dito, naalala ko lang din, traveling kasi from this side to the other side. So merong jump, merong leap na nangyayari. Share ko lang po yung lagi ko napapanaginipan before magkasakit yung father ko. Like, halos every week, napapanaginipan ko siya. Ito, kinuwento ko na to kay Nel. Every time na mananaginip ako nun, tandang-tanda ko siya, meron tulay eh. Alam mo yung tulay sa friendship, lagi natin dinadaanan. Minsan napapanaginipan ko yan, or yung tulay naman sa Anunas, yung tulay na bakal. Lagi ko napapanaginipan is, lagi siyang broken. Lagi siyang sira. Amen? Dito ako sa kabila, tapos napakalayo nung kailangan kong talunan, puntahan. Kasi kailangan kong pumunta dun sa kabila. Di ko alam anong reason, but kailangan kong pumunta dun sa kabila. Pero yung nasa puso ko, kailangan ko lang pumunta dun sa kabila. And meron akong isang panaginip na nakatuwid ako dun sa kabila. So, yung mga previous na panaginip ko is nandito ako to the other side. And then doon sa mga malapit na matapos yung panaginip ko na yun, na pabalik-balik, is andun ako sa kabila. So after many dreams na nandito ako sa starting, andun ako sa kabila. Kaso, tinitignan ko pa rin yung dito sa kabila. Napapaisip pa rin ako, paano ako nakatawid? Parang may feeling pa ako na gusto kong bumalik doon. Amen? Di ko sure kung ano yung ibig sabihin ni Lord doon. Hindi na-reveal sa akin. Pero sinerch ko eh. Sinerch ko pa rin sa Google eh. Tinype ko lang doon na I'm always dreaming about broken bridge tapos gusto kong makatawid. And then, yung limitaw po doon is, makes sense eh. Ito po siya, share ko lang. It means fear of moving forward. Yun po yung isa doon. And then yung isa is significant life obstacle. Amen? Yun na po, nagkasakit ni father ko. And then, di ko na napanaginipan yun. Never na. Nakikasal kami ni Nel. Never ko na napanaginipan until now. Amen? Yun lang, yung moment na yun. Share ko lang po. Ayan. Ayan, they could have stayed the night dun sa lugar na yun, but they chose to travel. Amen.
Pero before this scenario, meron nang tinanong si Jesus Christ sa kanila eh. Meron na siyang sinabi. Okay? Meron nang naging deal, kumbaga, kay Jesus Christ at sa mga disciples. Sorry. Punta tayo sa Matthew chapter 8, verses 18 to 22. Ito yung deal ni Jesus Christ sa mga disciples. Before mangyari tong storm. 18 bro. Matthew 8:18. And when Jesus saw a crowd around him, he gave orders to go over to the other side. Next. Ayan. And a scribe came up and said to him, "Teacher, I will follow you wherever you go." Next. And Jesus said to him, "Foxes have holes, and birds of the air have nests." Amen? "But the Son of Man has nowhere to lay his head." So dito pa lang sinasabi na niya, narinig to ng mga disipulo eh. Sinasabi niya na, ako, amen, being the Son of Man, being the Christ, wala ka talagang pag-iistayan. So sinasabi niya dito na, parang at some point, pinaparinig niya na sa mga disipulo na, if you will follow me, magta-travel talaga tayo. We will go into places. Amen? And then next, another of the disciples said to him, ito, "Lord, let me first go and bury my father." Famous din tong verse na to eh. "Lord, wait lang." Amen. Sasamahan kita pero wait lang. Merong wait eh. May pero eh. Tulungan ko muna sila na ilibing ang tatay ko. Pero anong sinabi ni Jesus Christ? And Jesus said to him, "Follow me and leave the dead to bury their own dead." Yun yung sinabi niya na, ngayon pala mag-decide na kayo. Kung mas mahal niyo yung pamilya niyo, di ba? Sabi niya, kung mahal niyo yung magulang niyo kaysa sa akin, you're not worthy of me. Ganun siya. Pinapili na siya. Are you going to follow me or follow the other side? Sabi ni Ron Kinoli dun sa kanta niya, there is no DMZ, no demilitarized zone. You have to choose, my brothers and my sister. Kailangan natin mamili. Kasi, ano lang yan eh, A and B. Single choice lang yan. It's either you're on A or B ka. Kaya ang question ngayon, nasan ka? Amen? Nasan tayo? Are we still on track following Jesus? Or papunta na tayo doon sa B? Amen? Dito pa lang, pinangunahan na nila eh. Pinangunahan na ni Jesus Christ sila eh. Hindi niya pinilit. Winarn na niya eh. Hindi niya sinabi na, tara, samahan niyo ko. Magiging maayos yung buhay niyo. Hindi sinabi eh. Sinabi niya dito, samahan niyo ako, wala kayong tutulugan. Kasi kung sasamahan niyo ako wala akong tinutulugan, tapos kayo meron. If you will follow me, you carry your cross. Ganun yung nangyayari dito eh. So walang pilitan na nangyari. Kaya wala silang choice eh. Sumama din sila eh. Kasi nag-decide na sila nung moment na to. Amen? They already decided to follow Jesus and no turning back. Sabi nga doon sa kanta. Ito, sometimes you'll have to leave someone or even some things behind in following Jesus Christ. Sometimes you have to live your dreams. Amen? Yung mga pangarap mo dati, bibitawan mo just to follow Him. Yung family mo, iiwan mo. Just like what Pastor did. Diba? Travel siya from Palawan to the north. Yung past life mo, iiwan mo din. Amen? Kung dati nagbibisyo ka, dami mong vices. Amen? Yung mga makamundong gawa, iiwan din natin yan. Amen? In following Jesus Christ. Ito, narinig ko to sa isang young people eh. Last young people service lang.
Sabi niya, yung iba kong friends, iniwan ko na po. Kasi, iba yung pinag-uusapan nila kapag nandun siya. And then, iba na yung tingin ng mga friends niya sa kanya. Kasi before, nag-i-amen siya pag nagmumura sila. Amen? Pag may bisyo sila. Pero ngayon, dahil hindi na siya, amen, nag-iba na siya, ayaw na rin sa kanya ng mga friends niya. Kaya sinabi niya yan, na may mga friends po kung konti-konti, dinidetach ko na yung sarili ko sa kanila and following Him. Kasi nakakaintindi na siya. Ang hirap na mag-amen. Amen? Ang hirap na mag-amen, lalo na for example, dito kayo, tapos, may experience akong ganito may barkada ka na sinasabi, ba't panema ka niyan? Yung gano'n, lagi silang complain. Bala mo, wala namang gino. Bala mo, ala namang Diyos. Parang wala namang Diyos. Paano ka mag-i-amen doon, di ba? Ang hirap din namang kontrahin Ito din yung sinabi ng mga bata Mahirap po kontrahin kasi kapag kinontra ko po sila, bubuli nila ako. Amen? Yung mga barkada mo, ano sasabihin sa'yo? Uy, ikaw, maka-Diyos ka mo, patsitso ka church. Oh, di ba? May mga ganun moment na May discrimination na rin na nangyayari. So, yun yung mga moments na kailangan nating daanan. Kasi nga, laging sinasabi ni Pastor, it's not an easy road. Amen? Konti lang tayo na dumadaan dito sa road na to. Possible na yung mga barkada mo, instead na samahan ka sa daang to, ilayo ka pa Amen? Kaya, we have to choose. Ayan. Actually, good decision yun. Yung ginawa ng batang yun Na konti-konti, dinidetach niya Amen? Kasi, what if bigla bumalik yung pagka-serpent seed niya? Bigla tumaas siya pagka-serpent seed niya. Bigla makuha siya ulit. Ang bigat po nun. Amen? Lalo na po kung alam mo na yung tama at hindi. Although alam naman natin yung tama at hindi, pero kapag kasi Christian ka na, lalo sinasabi nila is, before sa Catholic, wala namang bawal Amen? Ngayon, tayo, alam na natin yung daming bawal. Kasi nung nasa Catholic kami, pwede yung uminom katapos ng Semana Santa, yung mga ganun. Ngayon, alam na natin lahat Amen? And we thank the Lord for that, na nireveal niya yung totoo sa atin. Amen? Pwede po ba natin palapakan ng Diyos? Amen. Thank you, Lord. Verse 36 tayo ulit, bro. Ng Mark 4. Ayan. And other boats were with him. So, sumama po yung iba. And then next, verse 37. And a great windstorm arose. Sinabi po dito, great. Megas. Ayan, in Greek. So, hindi lang siya simpleng bagyo lang. Kumbaga, kung may signal number to, signal number 5. Ganyan yung description niya dito It's a great windstorm. And the waves were breaking into the boat. Talagang sinisira na. So that the boat was already filling. May photo yata dyan, bro, na pwede tayong pagkita. Just to set yung imagination. Yan. Nabanggit po natin kanina, gabi. Amen? Actually, kahit pag umaga, nakakatakot sa dagat Ako personally. Hindi ko lang alam sa iba. Pero ako medyo may slight fear lang ako sa sea. Kasi unknown yung sa baba Napakalapad na nasa baba. Di ka sure kung merong creature doon na pwedeng kumain sa'yo bigla or kumagat sa'yo bigla Kaya, ako po hindi naman sa pero mas mahal ko po yung mga sa bundok. Yan. That's why gusto ko pong pumupunta minsan sa North, Baguio, ganyan. Kaya nung ginawa yung convention sa Ifugao, napakasarap po ng feeling. Amen? Una doon, kasi medyo bias ako, mas gusto ko yung mountains. And then while we were worshiping, yung clouds. Amen? Napakasarap. Parang it's a pre-taste of heaven. Sabi nga nila. So, that's for verse 37. Pabalik, bro. Sorry, pabalik-balik tayo. Yan.
38. Ito na. But he was in the stern, si Jesus Christ, asleep on the cushion. And they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Inaccuse pa nila si Jesus Christ. Parang sinabi pa sa kanya na, wala kang pakialam. Di ka ba nagigising sa bagyo? I mean, tayo nasa loob na tayo ng bahay natin. Minsan naka-aircon pa tayo, tapos bumabagyo sa labas, nagigising pa tayo eh. Dahil sa kalabog ng bubong, ganyan, sa ingay ng hangin, nagigising tayo. Pero ito, nasa gitna sila ng sea, mayroon signal number 5 na storm, nababasa sila, pero si Jesus Christ tulog. Tulog siya dun sa stern. Tapos ang sabi ng mga disipulo, don't you care? Of course, Jesus cares. Amen? Magdududa ba tayo dun? Siya ngayon nagyaya eh. Si Jesus Christ ngayon nagyaya, natara punta tayo sa kabilang side. So ibig sabihin, kung sinabi ni Jesus Christ yun, makakapunta sila doon sa kabila. Amen? Pero dito, kinwestiyon eh. Kinwestiyon ng mga disipulo si Jesus Christ. And before ito mangyari, they witnessed miracles. Amen? They witnessed miracles. Yet they doubted. May duda. Same with us. Hindi tayo exception. Wow, hindi tayo exempted po dito sa part na to. Kasi sometimes, tulad lang yan, ng gasolina, nakalimutan na natin na naitawid tayo ng Panginoon ng COVID. Sabi nga ni Pastor, amen? Hindi lang yan. Napakaraming moment sa buhay natin na niligtas tayo ng Panginoon. And yet, kapag nandun na tayo sa moment na yon, another trial, another obstacle, another pagsubok, nakakalimutan natin yung mga ginawa niya before. Amen? Minsan pag desperado na tayo, pag pagod na, pag cloudy na yung isip, minsan nasasabi din natin to eh. Lord, di mo ba kami naririnig? Amen? But parang napakalayo mo ngayon sa amin. Amen? Hindi natin alam, nandyan lang siya sa tabi mo. Ready. Amen? Tawagin mo lang siya. Minsan tinatanong natin ng Diyos, Lord, alam mo ba yung nangyayari sa buhay namin? Amen? Siguro dahil din pagod and tao, madali makalimot. Kaya nasasabi natin yung mga ganitong bahay. And yet, dapat po hindi. And this message is a reminder to all of us. Amen? Na if there are any trials, especially bago sa inyo, huwag natin kalimutan kung sinong kasama natin sa bangka. Amen? Katulad na lang po ng story nila Moses and mga Israelites. Huwag na po natin basahin pero nasa Exodus chapter 14 po yun, verses 10 onwards. Ito po yung moment na nandun na sila sa shore ng Red Sea. And then papunta na yung mga army na Pharaoh. Anong sinabi nila kay Moses? Ba't mo pa kami dinala dito? Wala na bang paglilibingan sa amin? Sa Ehipto? Ba't andito kami? Yung ibang tatanong, ba't andito tayo bigla? Ba't bigla andito tayo sa tapat ng Red Sea? Mas maganda pa yung buhay natin noong mga panahon na nasa Ehipto tayo, may nakakain tayo. Yes, we're slaves, pero may nakakain tayo, may natutulugan tayo. Dito wala. Nagreklamo lahat sila kay Moses. After leaving everything, dito lang kami mamamatay. Lahat ng pinagdaanan namin dun sa Ehipto, papunta dito sa may tapat ng Red Sea. Lahat iniwan namin and then ito lang. Dito lang kami mamamatay. Ganito lang ending namin. Same siguro to na na-feel ng mga disipulo eh. Na nabasa natin doon sa Matthew kanina, na iniwan nila yung mga pamilya nila. And yet, doon sa moment na yun na nasa bangka sila, feeling nila mamamatay na sila. Kaya nasabi nila to, na don't you care, Lord? And remember, na yung mga disipulong to, amen, mga fishermen sila, so hindi na bago sa kanila to.
Kung mapapansin nyo rin dito, hindi nila agad ginising si Jesus Christ eh. Kasi sigurado yung bagyo, di naman niya biglaan eh. Meron niyang warning signs, di ba? Una, hangin muna. Katulad naman ng experience natin. Konting hangin muna, and then konting waves. And then lumakas, umulan. Pero sila, ang una nilang ginawa, mag-row. Amen? Nagtiwala sila sa sarili nilang lakas. Kasi inisip nila, katulad lang to ng dating bagyo eh. Remember, fishermen sila. Hindi ito yung first time na naka-encounter sila ng bagyo. Amen? Ilang years na sila namamangka. So it's not their first time. Kaya ginawa pa rin nila yung best nila eh. Nag-row sila. Yan. Madami sila eh. So nagtulong-tulong sigurado sila. Tanggalin yung tubig sa bangka. Hanggat sa napagod sila. Tulad na na-discuss natin dun sa topic na risky faith, yung bleeding woman. Yung ginastos niya lahat ng meron siya para lang gumaling siya. And yet napagod siya. Tapos lalo lang siyang lumala. Same din dito eh. Sometimes, gusto pa rin natin i-control yung mga bagay na hindi na dapat natin kinokontrol eh. We're exerting so much effort. Kasi iniisip natin na tulad lang to ng dati, nakayanan ko. Amen? Dito naman, nakalimot siya na nakayanan nila yon, nakayanan natin yon, dahil meron tayong God. Amen? Nandiyan yung Diyos sa atin eh. Dito nakalimutan nila, nakasama nila si Jesus Christ. Yung focus nila is nandun sa sagwan. Yung focus nila is nandun sa bangka. Yung focus nila is nandun sa storm, nandun sa waves, nandun sa wind. Andun yung focus nila eh. Di nila agad naisip na, uy, andito si Jesus Christ. Amen? Nandyan yung taong gumagawa ng milagro. Amen? Na taong hindi pa namin na-meet ever na kayang gawin yung mga bagay na ginawa na niya. Amen? Kaya hindi nila agad ginising si Jesus Christ. And then napagod sila. Amen? Kakatanggal siguro ng tubig sa bangka, kakaro. Napagod sila. And then after nila mapagod, ginising nila si Jesus Christ. Inaccuse pa nila si Jesus Christ. Sila pa yung galit. Amen? Siguro sa sobrang pagod din nila, kaya iba na rin emotion nila eh. Galit na sila. Kaya yung tono ng pagsasalita nila is iba na. Amen? Kasi kaya mo bang sabihin yan? Don't you care, Lord, that we are perishing? Amen? Minsan, nangyayari ito sa buhay natin eh. Ginagawa natin effort natin. We're making our plans. Ginagawa yung best natin. Puro OT tayo sa trabaho. Minsan, kahit hindi na dapat pasukan, pinapasukan pa natin. Double time tayo. And yet, minsan kulang pa. Amen? Kasi, minsan hindi natin ako-consider yung plano naman ni Lord eh. Puro plano lang natin eh. And yet, kapag yung plano natin yan, hindi natupad, hindi nangyari, doon sa in-expect natin, tayo pa yung galit. Minsan, nasisisi pa natin siya na, Lord, ba't di mo man lang kami pinagpala dito sa business namin? Lord, ba't di mo man lang kami pinagpala dito sa bagong work namin? Amen? Without considering first His plan. Without praying muna. Amen? Diretso agad tayo sa trabaho eh. Diretso agad tayo dun sa isang desisyon, sa isang gusto nating gawin, na kaya natin mag-isa, na hindi pala. Amen? Ito yung question din. Don't you think Jesus Christ didn't know na mangyayari to? Alam niya. Si Paul nga, alam niya na yung ship na sinasakyan nila nung nililipat sila, amen, papuntang Rome. I'm sorry kung mali ako doon. Pero papuntang ibang lugar, alam niya na yung sasakyan nilang barko is lulubog. Meron ding storm. Alam niya, alam ni Paul. Mababasa niyo yun sa Acts 27. Sinabihan pa nga niya yung mga ship crew eh. Yung mga magmamando ng bangka na,
huwag na tayong tumuloy. Kasi along the way, papunta dun sa kabilang side, sabi ni Paul, lulubog yung bangka natin. Winarningan niya pa eh. Pero dun sa story na yun, hindi sila nakinig. Yung mga sailors. Tumiretso pa rin sila. And then, yun na nga. Lumubog na yung sinasakyan nila, Paul. So dito, I believe na si Jesus Christ alam niya na mangyayari to. Pero ba't niya pinahintulot? Amen? Kasi tinitest sila eh. Ito yung unang testing. After nung talagang commitment nila eh. Tinitest ni Jesus Christ yung mga puso ng mga disipulo. Paano pag dumating sila sa moment na ganito? Tulad na na-experience nila, ano yung mafe-feel nila? Which is lumitaw. Amen? Lumitaw yung pagiging tao din ng mga disipulo. Yung pagod nila, lumitaw din. Ayan. Minsan yung storm ginagamit ni God to redirect us. Tulad ng story ni Jonah. God used the storm to redirect Jonah. Jonah relied on his own understanding din. Kasi inisip niya, wala nang pag-asa yung mga tao sa Nineveh. Kaya pumunta siyang Tarshish. Yan ano nangyari sa kanya nung nag-rely siya sa sarili niya understanding. Pinalo siya ng Diyos. Amen? Karoon din ng storm. Tapos, tinapon siya sa dagat. He was swallowed by a sea creature. Ang Diyos, hindi niya kinalm yung sea dito eh. It's a total different story. Dito sa part na to, naging still yung dagat. Nabasa natin kanina. Pero dito kay Jonah, hindi eh. Ano nangyari muna? Hinayaan muna ng Diyos na makain si Jonah nung sea creature before maging okay. Amen? Hinintay ng Diyos yung full surrender ni Jonah. Tulad na nangyari sa mga disipulo. Hinintay ni Jesus yung moment na tawagin siya. Kasi, unang-una doon, dapat nagising na siya doon pa lang sa shaking ng boat. Doon sa tubig, doon sa bangka. Ang ingay nun eh. Pero ano yung nagpagising sa kanya? Yung boses ng mga disipulo. Nung ginising na siya, sinabihan niya. Kasi, dapat gising na siya no moment na yun eh. Pero bakit hindi? And this is the purpose. Para turuan yung mga disipulo na pwede niyo akong tawagan sa mga panahon na kailangan niyo ako. Pero hindi, inuna pa nila yung inisip nilang kaya nila. So God will also put us into situation na ganito. Na ilalagay niya tayo sa wall. Na wala na tayong choice kundi talaga to fully surrender to Him. Same dun sa bleeding woman. Same dito sa mga disipulo. Ang hinihintay lang ni God is yung i-approach natin siya. Amen? Nandyan lang siya palagi. He's omnipresent. Amen? Nandyan siya kahit saan. Diniscuss nga ni Brother Michael gaano kalaki yung universe eh. And then footstool lang yan ng ating Panginoon. Amen? Ito yung pinaka-important dito isa sa mga pinaka-important part ng story to is, tumawag sila eh. Yung bleeding woman, pinuntahan niya si Jesus Christ kahit alam niyang bawal eh. Talagang nag-effort siya to touch His hem para lang magaling siya eh. Ito mga disciples, although lately, na lang nila na-realize na kailangan nilang tumawag, kailangan nilang gisingin si Jesus Christ. Ginising pa rin siya. And anong response? Healing. Miracle. Calmness. Amen? Yung Diyos, dadaling ka niya sa moment, hindi lang sa wall eh. Pati yung mga muntikan na moments. Yung near-death experience, or yung dadaling ka niya sa point na muntikan ng maging pangit yung ending. Ito po, share ko lang. Last na lang po na testimony. Na-share ko pa lang to kay bro natin. Nung nagkape kami sa Angeles. Kami lang pong dalawa. Sinabi ko sa kanya nung 5 days pa lang si Zachary.
Nagka-dengue po siya. Alam niyo naman po yun. And then, yung platelet count po niya, pababa ng pababa. First day, second day, third day. Dumating po kami doon sa araw na kinausap po kami ng doktor na kung si Zachary, hindi pa aakit yung platelet niya, may kailangan kaming itusok. Nakalimutan ko lang po yung gamot. Pero it's worth like 15K. Ganun po siya. And hindi lang isa. Baka hindi lang isa yung magamit. Baka dalawa. So it's 30K. Amen? Noong mga panahon na yun, walang-wala po ako eh. And then, sinabi niya po yun the day before yung tutusukan na siya. Kasi bukas, pag hindi pa umangat yung platelet ni Zachary, wala na kaming choice kundi tusukin siya nung gamot na yan. And, ayun, kailangan namin magbayad. Kailangan namin mag-prepare. Pero ito po yung milagro ng Diyos eh. The next day, edi kinuha na naman po yung dugo ni Zachary. We're praying. Pati po yung mga magulang namin, yan, sinabihan po namin sa nila, pag-pray niyo si Zachary, nawa bukas, umangat na yung platelet niya. Kasi sa dengue po, pag umangat na yung platelet mo, and then the next day, tuloy-tuloy na po yun eh. You're on your way to recovery na eh. Pero kung po yun, pababa, hindi may bleeding, delikado na po yun. And then yun po, dumating yung kinabukasan, kinakabahan po ako doon sa result. Nung pakita na po sa akin yung doktor ng result, napasigaw po kami like, thank you Lord. Kasi umangat na po. Umangat na po yung platelet niya. Naka-ready ng gamot eh. Kasi alam nila na itutusok na yun the next day. Kasi ipe-prepare pa yung gamot na yun, lalagay pa sa syringe and all, orderin pa. The next day, bigla umangat na yung platelet niya. And then yun po, sa kabutihan ng Diyos, nagtuloy-tuloy na po yan. And ngayon, napakakulit na bata ni Zachary sa likod. Ano verse na tayo, bro? Verse 39? 38? 38. Ayan. Do you not care that we are perishing? And then 39? And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, peace, be still. Ayan po, nagising po siya, hindi dahil sa shaking ng boat, hindi dahil sa storm, kundi dahil nung tinawag siya, doon sa mga voice, doon sa voice ng mga disciples niya. Doon siya nagising. Tapos ang sabi niya, peace be still. Can we say peace be still? Peace be still. Ayan. Ito pong word na to, itong sinabi niya to, itong command niya na to, hindi lang po para sa storm eh. Ang unang ina-address niya dito, yung mga puso ng disipulo. Kasi anong meron sa kanila? Worrying. Shaking. Katulad po kanina doon, nag-shake yung heart ko, kinakabahan ako. Pero, doon sa moment na to, may shaking din na nangyayari sa loob, ayan, sa puso. Merong greater storm sa loob. Amen? Sa puso, sa isip ng mga disipulo. Madami na naglalaro sa isip nila dyan eh. Minsan mas nakakapagod pa po yung storm sa loob ng, I mean, sa puso mo, sa isip mo, kaysa storm sa labas eh. Amen? So yun po yung unang niya in-address dito. Quiet, be still. And ano po nangyari? And the wind ceased, and there was a great calm. Kanina po, great windstorm. Great storm. Ngayon, great calm. Instant. Amen? Tulad na nangyari doon sa bleeding woman. Pagkahawak niya ng hem, ano nangyari? Immediately, nawala yung bleeding niya. Amen? There is power in the name of Jesus. Amen? Hallelujah. Ito po, another lesson. It doesn't mean na kasama mo si Jesus Christ, wala ka ng storm na haharapin. Amen? Actually, mas marami pang storm eh. Kasi kasama mo siya magta-travel. Kasama mo siya sa iba't ibang lugar. Kasama mo siya dun sa journey. And tulad nga po na nasabi kanina, na yung journey ito, itong daang ito, hindi po siya easy. Amen? Alam ng Panginoon yan. Kaya lagi siyang kasama natin. Amen? Dapat ang focus lang po natin is
sa Kanya. Nasaan dito yung where is your faith? Kasi doon ko po nakuha yung title ko eh. Punta po kayo sa Luke. Chapter 8, verse 25. Konti na lang po ito, mga kapatid. Luke 8, verse 25. Iba po yung pagkakasabi ni Luke dito eh. Ito. Actually, ito yung next verse dun sa Mark chapter 4 eh. Pero basahin muna po natin siya sa Luke. He said to them, where is your faith? We're talking about focus. Amen? Ang focus ng mga disipulo kanina is dun sa storm, sa boat, dun sa wind, dun sa sagwan. Wala kay Jesus Christ. Late na lang nung napunta na yung focus nila kay Jesus Christ. Ano pa sabi dito? They were marveled. Okay, balik tayo sa Mark chapter 4, verse 40, bro. Next, 39 pala, sorry. Yan. And there was a great calm. Ito. Ulitin ko lang po. Na we shouldn't hesitate to call on Jesus Christ, to call on God. Pwede nating sabihin sa Kanya, Lord, pagod na ako. Pagod na ako kakasagwan. Pagod na ako harapin mag-isa yung trial na to. Lord, pagod na ako kakaisip. Tawagin na natin ang Panginoon. Amen? Pag ando ka na sa situation, tawagin na natin agad siya. Huwag mo na hayaan na yung barko mo, yung bangka mo lumubog ng tuluyan. Agad-agad refocus tayo. Amen? Sa Diyos. Kapag dumadating na tayo sa mga pagsubok, tulad nga sinabi ni Judes kanina, nag-attend tayo ng Wednesday to fuel up para sa mga next trials. Amen? And during those trials, kailangan natin i-refocus palagi yung faith, yung hope natin to the one who saves. Amen? And then verse 40, ito yung sinabi ni Jesus Christ naman. He said to them, why are you so afraid? Have you still no faith? Doon sa Luke po, nabasa natin kanina, ang sabi niya doon is, where's your faith? Dito ang sabi niya, have you still no faith? Pagkatapos niyo makita yung mga milagro na witness ninyo, tulad po ng mga Israelites, pagkatapos nila makita yung 10 plagues, pagkatapos makita yung mga milagro, amen, na through Moses, na-experience nila. And yet, still have no faith. Tulad po ni Peter, nung naglakad siya sa sea. Amen? Nung una, focus niya si Jesus, nakalakad siya sa sea. Pero nung nag-divert yung focus niya dun sa waves, dun sa storm, ano po nangyari? Lumubog siya. Reverse scenario doon sa pinag-usapan natin ngayon. Dito is, palubog sila, and then nag-refocus sila kay Jesus Christ. And there was a great calm. Dito naman kay Peter, baliktad. Una, may faith, dahil nakafocus siya kay Jesus Christ. And then, yun nga, nung na-divert, nung yung fear, pumunta sa puso niya, sa isip niya, lumubog siya. Pero nandun si Jesus Christ. Amen. Yun yung maganda eh. Kasama mong Panginoon. Anong ginawa niya? Hinila niya si Peter. Kaya lagi po natin tandaan, kahit yun lang po yung baunin niyo tonight. Alam ko po, alam niyo yun. Pero it's a reminder na bawat hakbang mo, saan ka man pumunta. Sabi nga sa Bible, di ba? Punta ka man sa impyerno, punta ka sa life, punta ka kahit saan, nandyan siya. Amen? Yun yung lagi natin tatandaan. Hallelujah. Sige, next verse. Last verse. 41.
Yan po. Yung mga images po na yan, Gemini po lahat yan. Ito po yung response ng mga disciples. Last verse po to. And they were filled with great fear. Great na naman. Great fear. Kasi first time po nila ma-witness na yung ganon kalakas na bagyo, bigla tumahimik. Amen? And said to one another, who then is this, that even the wind and the sea obey him? Natakot po sila kasi hindi nila in-expect na itong taong to kaya niya ring i-command yung nature. Kasi they were used to healings eh. Doon sanay na sila eh. Sanay na sila na may binubuhay na patay. Sanay na sila sa mga pinapagaling na lumpo. Amen? Yung mga bingi, nakakarinig. Yung mga bulag, nakakita. Sanay na sila doon eh. Dito sa moment na to, off guard sila. Hindi nila in-expect na pati yung taong kasama nila, which is ang ating Panginoong Jesucristo, is kaya din pala na patigilin yung ganong bagyo. Kaya sila natakot. Hindi man nila iniisip yung sinabi ni Jesus Christ na, where is your faith? Di man nila sinagot eh. Ano yung sinabi nila? Sino tong taong to? Amen? Na-divert yung focus nila doon sa nangyari. Which is good. Amen? Kapag nire-rebuke tayo, masakit. Amen? Pero we have to learn from it. At tinitignan natin hindi yung rebuke eh. Ano yung next after ng rebuke? Ano yung purpose ng rebuke? Amen? Iyon maganda din dito sa mensaheng to eh. Hindi naman natisod yung mga disciples eh. Actually, kung may matitisod nga dito, si Jesus Christ nga eh. Kasi sasabihan ba siyang, kagising mo lang bigla, sabihan ka ng, uy, wala ka bang pakialam sa amin? Lumulubog na kami. Di ba? Ito. Nabanggit po kanina na meron silang kasamang ibang boat, di ba? Doon sa first verse, sabi doon, other boats were with him. Nakasama nilang nag-travel. Ano kaya nangyari doon sa mga boats na yun? Nawala si Jesus Christ. Nakasama sila. Amen? Kasi si Jesus Christ, nandun sa boat kung nasan yung mga disciples. Paano naman yung iba? Na nag-travel din. Sinamahan si Jesus Christ. Pero wala dun. Si Jesus Christ dun sa boat na yan. Ano kaya nangyari? Lumubog ba sila? Hindi ko alam. Nag-U-turn ba sila? Possible. Possible na nakita pa lang nila yung bagyo. Takot na sila. Amen? Hindi nila ina-expect na, ang ina-expect nila is smooth lahat kasi Jesus Christ eh. Amen? Akala nila walang bagyo. Hindi, bigla may bagyo. Ano nangyari doon sa ibang boat? Nag-U-turn yung iba. Amen? Kaya siguraduhin natin, nakasama natin si Jesus Christ sa mga boats natin. Amen? I-make sure lang natin na sa buhay natin, amen, yung boat, yung buhay natin, kasama natin yung Panginoong Kristo Jesus. Kasi kung wala siya doon, either mag-U-turn ka, babalik ka doon sa dating ikaw, babalik ka doon sa past life mo, sa mga bisyo mo, babalik ka doon sa mga barkada mo na iniwan mo. Kasi wala si Jesus Christ eh. Wala talaga siya eh. Or, lulubog ka. Ito yung mahirap ngayon eh. Yung distraction eh. Actually, diniscuss namin yan nung last young people din about distraction doon sa light. Yung flickering. Because of the distractions or trials. Madami ngayon yan kasi social media, dami natin nakikitang negativities. Madali tayo ma-distract. Sa phone, kagising natin, phone. Nabanggit nga ni Nat, tinanggal niya na daw yung phone niya sa tabi niya kasi lagi daw siya nadidistract eh. Mabilis ma-depress sa mga panahon na to eh. Kasi yung focus nila, kaka-cellphone, Facebook, negativity, nandun na yung focus nila. Amen? Hindi dun sa nagpo-provide sa kanila kahit na mayroong krisis. Yan. Hindi dun sa nagsusustain sa kanila kahit na maraming pagsubok. Ang focus nila ngayon is yan, negativity.
Ito yung next din eh. Last na lang po. Pangilang last ko na yan. Pero sorry. Dito hindi pa nila fully kilala si Jesus Christ. Noong moment na to. Kaya nagtanong sila eh, sino tong taong to? It means, hindi nila fully known kung sino si Jesus Christ. Yun po yung lesson din natin tonight. We have to know who Jesus Christ is. We have to know who God is. We have to know how powerful God is. Amen? Alamin dapat natin, hindi lang, kasama namin siya. Andyan siya kahit saan kami pumunta. Pero alam ba natin anong gagawin niya sa bawat hakbang at pagsubok natin? Kasama natin siya. Yun yung dapat na alamin natin. Hindi lang natin alam na sinamahan niya ako dati. Dapat alamin at isapuso natin na kaya niya pa rin tayong samahan sa mga bagong pagsubok, sa mga darating pa na pagsubok. We shouldn't forget our identity. Amen? Doon dapat palagi tayo, sino ba ako? Amen? Tayong lahat, mga anak ng Diyos. And we're claiming to be the bride. Amen? Doon tayo lagi mag-focus. Si Jesus Christ, tulog siya kasi alam niya yung pupuntahan niya, alam niya yung purpose niya eh. Relax siya eh. Nakatulog nga eh, kahit may bagyo eh. Kasi alam niya, hindi yun yung ending niya eh. Ganun din po tayo dapat mga kapatid. Dapat alam po natin kung bakit tayo naririto. Amen? Na hanggat may purpose, ang Panginoon sa atin, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan. He will always be with you. Saan ka man pumunta, ano man yung tahakin mo, nandyan siya sa tabi mo. Amen? To end, this story was also written to remind us na hindi tayo masyadong hard sa mga sarili natin. Kasi mismo mga disciples, they doubted. And sometimes, and still do. Amen? We still do na we doubt. Sometimes. Because we're not yet glorified body. Amen? We're still human. Human in a sense na, amen, yung serpent seed and all. And God understands that. But this story reminds us as well na during the storm, there's a God who is watching over you. And will always be with you. Kailangan mo lang tumawag. Amen. Pag feel mo na hindi ka na niya naririnig, tawag ka pa rin. Amen. Pag feeling mo malayo ka na, lalo mong sipagin bumalik. Lalo mong sipagin, kung hindi magising, noong mga moment na to, kung hindi siguro nagising si Jesus Christ sa isang, Lord, baka pinaka-alog-alog na nila si Jesus Christ. Ganun din po yung gawin natin. Pag feeling natin, di tayo pinapakinggan ng Diyos, alugin din po natin ng Diyos. Amen? Kahit alam po natin, di siya maalog, gawin po natin yan. Kulitin po natin ng Diyos. Amen? As long as will niya yon, papakinggan niya po tayo. Amen? Ayun, in following Jesus Christ, there is no plan B. Meron lang po yung plan niya. Amen. Yun lamang po tonight and God bless you all. Nawa po na bless po ang bawat isa. Thank you, Lord.